Tinanong ni Babu Luo si Masha kung siya ba ay ganap na sigurado na isa pang maalamat na sovereign class bloodline ang aktwal na isinilang sa San Sinukob. May kumpiyansang tumango si Masha. Ipinaliwanag na dahil ang balita ay direktang nagmula sa Hunting Star Weekly, ito ay dapat na totoo, bagamat itinuro niya na kasalukuyan itong nagpapakita lamang ng mga unang palatandaan ng isang sovereign class power. Inihambing niya ang umuunlad na lakas na ito sa isang maliit na punla. Ngunit inamin na kahit ang isang maliit na usbong ng maalamat na kalibre na iyon ay parang isang matayog na higanti kumpara sa immortal level fighters tulad nila, nang makita ang kanyang ama na nahulog sa isang tensyonado at mabigat na katahimikan, naging mausisa si Masha at tinanong siya kung siya ay talagang nag-aalala tungkol sa kanilang hindi kapani-pani walang malakas na kasama, si Lu Sheng. Mabilis na umiling si Babu Luo, iginiit na hindi siya nag-aalala tungkol kay Lu Sheng at may naalala lamang siyang ibang bagay. Nawala sa kanyang mga iniisip, pinagnilayan ng veteranong mandirigma kung paanong ang pag-usbong ng isang bagong Galactic King ay palaging nagdudulot ng kalunos-lunos na pagbagsak ng lumang pinuno. Habang pinapanood niya ang papalayo na figure ni Lu Sheng, bigla siyang tinamaan ng nakakatakot na pagkaunawa kung ano ang maaaring ibig sabihin ng pagbabagong ito ng pamumuno para sa kinabukasan. Samantala, dumating si Lu Sheng sa napakalaking recreation deck ng kanilang bagong luxury spaceship, ang Meteor, at natuklasan na ang zone na ito ay mas malaki pa kaysa sa mga silid sa kanilang nakaraang flagship. Ang hindi kapani-pani walang leisure sector na ito ay nahahati sa 16 na magkakaibang biomes, nag-aalok ng lahat mula sa malalawak na karagatan at makakapal na kagubatan hanggang sa malalawak na disyerto at buong lungsod. Ang mas nakamamangha ay ang mga ito ay hindi murang holographic projections, kundi ganap na aktwal na pisikal na kapaligiran na itinayo mismo. Nakatayo sa isang tunay na mabatong dalampasigan, nagpasya si Lu Sheng na oras na upang subukan ang kanyang magarbong bagong hyper-frequency communicator at subukang kontakin ang kanyang pamilya sa kanilang tahanan. Mabilis na nagtatag ang premium device ng isang real-time panoramic connection, nagpapakita ng magandang holographic feed ng kanyang buntis na asawa, si Ching Shui, na mapayapang natutulog sa kama, na labis siyang na-impress sa kung gaano kalakas ang teknolohiya. Sa pag-swipe sa projection upang tumingin sa paligid, iniskan niya ang lugar hanggang sa makita niya ang kanyang ina, si Jiang Yufeng, na nakaupo sa sala ng isang kalapit na villa at nakikipagkwentuhan sa isang grupo ng mga babae. Natuwa siya sa tanawin dahil, sa kabila ng pagiging parang mga batang magagandang dalaga, taglay pa rin nila ang hindi mapagkakaila at nakakaaliw na vibe ng mga middle-aged neighborhood aunties. Tahimik siyang tumawa sa kanyang sarili, na pagtantong ito ay dapat na mga malalapit na kaibigan ng kanyang ina na malinaw na gumamit ng high-end gene optimization fluid upang mabawi ang kanilang kabataang anyo. Sa pag-swipe muli ng screen upang tingnan ang natitirang bahagi ng kanyang pamilya, nakita niya ang kanyang ama at kapatid na babae sa isang maaraw na parke na nakatuon sa pagsasanay ng kanilang martial arts forms kasama ang isang lokal na grupo. Nang makita silang lahat na malusog at tinatamasa ang kanilang mapayapang buhay, mainit nang umiti si Lu Sheng at pinatay ang koneksyon, nagpasyang ang malamang na sila ay masaya ay higit pa sa sapat ng hindi nakakagambala sa kanilang araw. Ngayong ang kanyang isip ay ganap ng panatag, ibinalik niya ang kanyang pokus sa kanyang pagsasanay, naalala ang 20 premium tier 3 star course na ibinigay sa kanya ni Ziyang Shen kamakailan. Binuksan ang napakagandang gintong kahon upang ipakita ang nagliliyab na cosmic energy sa loob. Nagpasya siyang oras na upang gamitin ang napakalaking resources na ito upang itulak ang kanyang breakthrough sa level 13, basta niyang hinugot ang hilaw na enerhiya ng star core ng diretso sa kanyang bibig at hinayaang bumagsak sa sahig ang walang laman na gintong kahon. Masayang sinisipsip ang napakalaking power-up at napansin na ito ay mas mahusay. Habang sinisipsip niya ang mabigat na pag-surge ng enerhiya, ang kanyang immortal cell count ay mabilis na umakyat sa nakaraang 100 milyong marka. Bagamat nagulat siya nang malaman na ang kanyang katawan ay hindi pa umabot sa limitasyon nito, napagtantong ang unang alon ng enerhiya ay ubos na, mabilis siyang kumuha ng 3 pang star cores upang lamunin, tahimik na nagreklamo na kahit ang napakalaking tumpok ng resources na ito ay hindi pa rin sapat. Biglang, ang kanyang katawan ay nagsimulang kumikinang sa isang kakaiba at maningning na liwanag, na nagpaisip sa kanya kung siya ba ay nasa gitna ng pagbuo ng isang maalamat na low body. Gayunpaman, mabilis niyang itinuwid ang kanyang sarili nang mapagtantong ang kanyang Supreme Immortal Martial Sovereign Body ay aktwal na bumubuo ng isang specialized low body, na isang elite physical state na karaniwang nakalaan para sa peak level 14 powerhouses. Habang ang kanyang kumikinang na anyo ay dahan-daang nagpapatatag,
Napansin niya na kahit na ang panlabas na layer lamang ng low body na ito ang kanyang nabuo, ito ay higit pa sa sapat upang mapalakas ng malaki ang kanyang depensa. Ngumiti siya ng may kumpiyansa, na pagtantong kahit ang nakakatakot na level 14 master mula sa kanyang simulated dream battles ay sumubok na atakihin siya ngayon. Maraming direktang atake ang kailangan upang siya ay mapabagsak, ibig sabihin hindi na siya isang walang magawang target para durugin ng iba. Nais na pabilisin ang proseso, binuksan ni Lu Sheng ang 5 gintong kahon ng sabay-sabay at hinayaang magsanib ang mga star core ng diretso sa kanyang katawan. Agad, isang napakalaking nakakatakot na globo ng maningning na asul na enerhiya ang lubusang lumamon sa kanya, na senyales ng isang napakalaki at biglaang pag-surge sa kanyang cultivation level. Kasabay nito, bumalik sa Star Spirit Flower Ship, isang lubhang na balisang si Ziyang Shen ang naglakad-lakad sa observation deck. Lubos na batid na siya ay kumuha ng pinakamalaking sugal ng kanyang buhay sa pamamagitan ng lihim na pagkuha ng family resources na lampas sa kanyang autoridad upang pandohan si Lu Sheng. Ang kanyang stress ay tumataas dahil alam niya na kung malaman ng mga mahigpit na elder sa family council ang kanyang mga ginawa, haharap siya sa matindi at walang awang parusa. Kahit na, sinubukan niyang pakalmeyan ang kanyang mga ugat, naniniwalang kapag napagtanto ng mga elder na namuhunan siya ng mga resources na yun sa pinakamahuhusay na martial arts prodigy na kanilang nakita, gagantimpalaan nila siya sa halip na parusahan. Ang kanyang tensyonadong iniisip ay biglang nasira ng kontaken siya ng isang tripulante. Nagulat ng isang urgent message mula sa Hunting Bout Chamber of Commerce, at binalaan siya na ang Family Council ay humihingi ng agarang pagpupulong. Pinagpapawisan ng malamig, desperadong sinubukan ni Ziyang Shen na itago ang kanyang pagpanik habang iniutos niya sa tripulante na ipasok ang tawag. Ang screen ay kumislap sa buhay, ipinakita ang mabagsik at nakakatakot na proyection ng Chamber Elder, na malamig na tumingin sa kanya at tinanong kung may alam ba siya kung anong uri ng malaking gulo ang kanyang nagawa.